Uy, murag ni balik akong kagwapa. Bumalik ang aking alindog program. Char. So for today's video, today is Saturday. Maagang pumunta si Boss Stephen dito kasi may preskong isda. Ayan, preskong siya din. So ang gagawin ko nito ay lulutuin ko siya. So dito sa aking kitchen, hindi ako pwedeng nakatayo. Ako ay nakaupo lang. Kaya sinadya ko talaga ito na iganito. I-ano siya, i-down, hindi yung taas. Para within my reach lang. Kasi mahirapan pa talaga akong tumayo. Yes, that's true to life story. Nakakapagod kasi pag tumayo, di ba? So mas mabuti umupo na lang tayo, guys. So kayo din, alam ko hindi pa kayo mga ano pa kasi kayo, mga with longevity pa yung mga ano ninyo, yung mga batiis ninyo. Yung mga paa ninyo ba, it's very strong and long. Not like me na it's very it's very acute. So ito yung diba? Very fresh and fresh from the sea of Catmon, Cebu. At naroon ditong, ayan, pinadala ito ni Inday Ngabel, itong alho at losong. Dito ako magdukduk ng bawang at saka luya. Anong tawag doon sa inyo? Sa amin, this is alho. Yung pang dikdik. And ito yung this is losong. Ano to sa English? This is in. This is out. And this is in. In or out. Char. So, ang naisip kong gawin nito since yung pinabili ko kay Boss Stephen ay nandito. Actually, yung pinabili ko sa kanya, if walang kangkong, magpakbet ako. Pero, ang priority ko ay kangkong. Na-miss ko yung kangkong. Kangkong is here. Napaka-fresh ng kangkong. So, ang ulam ko today ay kangkong. Gusto ko talaga yung kangkong. Masarap siya, lalong-lalo na if kasama yung tangkay. So, ito yung lulutuin ko ngayon. But before that, unahin ko muna itong iprito. Magprito ako ng dalawa lang nito. Para isahog ko sa kangkong. At yung iba ay gagawin kong paksiw para bukas. So, hindi na ako magluluto ng marami. So, 4 na kilo to. Yung 3 kilo to. Ito half lang yung kinuha ko. yung natira sa kanila sa kabila. So, depende sa kanila kung paano nila lulutuin. Sa akin ay magprito ako nito. Ayan, presko. Para isahog ko sa aking kangkong. And let's do the prito. So, nakaupo pa rin ako dahil. Yung ating, buti na lang, dito sa bundok, kahit malayo kami, ay may tubig na. Yan yung talagang pinapriority ko, ang tubig. Kasi mahirap. Mahirap ang isang tahanan pag walang tubig. Kaya tubig is real. Ika nga. So, piliin ko kasi yung mga isda kasi na ganito is maliit. Maliit lang siya. Ayaw ko din yung mga malalaki. Gusto ko maliit lang. Kasi mas feel kong kainin yung mga maliliit. So, ayun talaga siya. Preskong presko. Tingnan nyo. Yung kanyang ice. Very fresh. So, dalawa lang yung iprito ko. Para isahog ko sa aking kangkong.
Sarap nito. Namimiss ko itong kainin. Okay, so see you later. Bye. So next kong lulutuin ay kangkong. And sa wakas, after ilang buwan na gusto kong magluto ng kangkong, sa wakas, nakaluto na rin ako. Kasi may ano na, nakahanap na si Bustefe ng kangkong. Kaso lang, kailangan nating busisihin yung mga dahon niya. Kasi may mga insekto. So, ang gusto ko sa kangkong ay saute lang. Tapos lagyan ng maraming maraming kamatis. Kaso lang, nakalimutan ni Bustefe na magbili ng kamatis. Sabi ko, bakit? Anyway, ganun talaga ang buhay, day. So, ito na ang lulutuin ko. Masarap ito pag kasama ang tangkay. Kasi dito sa tangkay nanonood yung kanyang basta gusto ko yung tangkay. Mamaya na to. I-separate ko yan. At ang paghimay-himay ng kangkong, kailangan mong isa-isahin. Kasi may mga insekto na nakatago dito sa ilalim ng dahon. Kaya this is very important to isa-isahin ang mga dahon. Lalong-lalo na if yung kangkong na yon ay meron kasing dalawang klase ng kangkong. Yung upland at yung kangkong na tinanim sa tubig. Yung kangkong na nasa tubig ay kailangan mag-ingat tayo dun. Kasi minsan may kasamang linta yun. Kaya careful tayo doon sa kung bibili tayo ng kangkong, tatanungin natin kung anong kangkong to, upland or kangkong sa tubigan. Importante yan. Kahit basic na knowledge yun, pero at least na-share ko yun sa inyo. Kasi mahirap na if makakain ka ng linta. Diba? So this is nakaluto na ako ito yung pinrito kong isda. Yung una kong pinrito. Ito yung isahog ko dito sa kangkong na to. At nakaluto, ongoing na yung aking paksiw. So inuna kong niluto yung isda kasi preskong-presko pa or sariwang-sariwa. Ano ba ang tamang words na gagamitin sa isda? Presko or sariwa? Kasi merong nagkukorek sa akin sariwa daw. Anyway, siguro related lang din naman sila, di ba? Sariwa at presko. Dati kung yung nasa Davao ako, yung nagkarinderya pa kami doon sa Davao, itong kangkong na to, saute kangkong, na may kasamang ginayat na isda, hindi talaga mawawala ito sa aming menu everyday. Kasi nagkarinderya kami sa Davao At si Ate Annie, yung aming cook, ay talagang magaling siyang magluto. Kaya halos everyday ang uulamin ko doon is kangkong na luto ni Ate Annie. Yes, that's true. Okay? At balik tayo doon sa yung magnanakaw na bigla na lang sumulpot sa bahay nila ni Kuya Hermes. Diyan lang dyan sa bungad pagpasok dito sa aming bahay kubo. Kailangan nating mag-ingat kahit saan. Oo, noon sa video na pinost ko kayo ng umaga, may nagsasabi na palagay ka ng CCTV, ganon. Agoy, hindi kami mayaman dito sa bukid na magpalagay kami ng CCTV. Sa amin talaga dito, ang masasabi ko, huwag na tayong bibili ng mga mamamahaling gamit sa ating bahay. Ano lang, kung yung hindi na mamahalin ba, yung ibig kong sabihin basta yung mga mabibigat like refrigerator, hindi naman yan siguro
mabubuhat ng magnanakaw ng refrigerator, di ba? So, huwag tayong bibili ng mga mamahaling gamit. Yun lang ang advice ko, day. Huwag na tayong magpa-install mga CCTV na yan. Kasi mahal. Siguro, pag magpa-install ka ng CCTV, kung meron ka talagang extra pera, magpa-install ka. Pero yung pera namin dito sa bukid, ay ano lang, hindi namin kaya yung magpa-CCTV. Maganda siguro na mas marami kang aso. Kasi yung aso na yun ay talagang tatahol yan. Maliban na lang, ang aso hindi tatahol yan. If ang tao ay kilala ng aso. So, ibig sabihin, pag may ng loob sa bahay ninyo na hindi tinahol ng aso, ibig sabihin, kakilala ng aso ang pumasok sa bahay ninyo. Tandaan nyo yan. Kaya, ang mapapayo ko, huwag na tayong bibili ng mamamahaling gamit. Aanhin natin yung mamahaling gamit na yan. Diba? So, yung ano lang, yung ano lang natin, yung kaya lang nating maano sa ating budget para walang magnanakaw. Kasi dito sa bukid namin yun nga, hindi na talaga safe din dito. Kaya mag-ingat tayong lahat. So yan lang muna for now, lutuin ko muna to at tatapusin ko muna tong paghimay-himay na to. Kailangan kong tingnan every dahon kung meron ba siyang insekto. So this is my ulam for today. And this is the first time, hindi to first time. Ngayon lang ulit ako nakaluto ng kangkong. Kasi gusto ko talaga ang kangkong, day. Kunti na lang to mamaya eh. Kasi ano to eh. Marami lang tingnan. Pero mamaya, day, konti na lang to. Sige, luto na yung aking paksiw. Paksiw sa suka lang. Apple cider pala. Apple cider at saka luya. Simple lang siya. At niluto ko siya sa glass na binigay ni Ma'am Mardy. Thank you so much, Ma'am Mardy. Nandyan pala sila ngayon sa sa Cliff Cabanas, si Ma'am Mardy, si Ate Jolie Fat, si Inday Ngavel, at marami pa silang kasama. Yes. Enjoy your stay and see you soon. Pasensya na po. Hindi ko muna kayo makita this time kasi nga talagang papagod ako. Kaya kita nyo, palagi lang akong nakaupo. Pero magluto ako sa sarili ko. Kasi hindi naman talaga ako, kung kaya ko na, hindi na ako umasa sa iba para magluto sa akin. Pero pag sinabihan ko na si Mother na pagbalik namin sa bayan, mag-ano na talaga ako, mag-hire ako ng, or ano ako ng katulong. Especially maglaba sa aming damit ng inay. Para sitting pretty na lang ang inay. At tsaka mag-ano na lang siya, magsabi na ito yung gagawin mo, ganyan, ganyan. Daming black. Ano to? Parang lupa. Sayang. Sayang walang kamatis. Masarap to pag maraming kamatis. Anyway, pagbalik ko na lang sa bayan. Kasi sa bayan, mas maraming mabibili doon na
na gulay compare sa bukid. Bukid namin wala. Kaya balik bayan tayo. Magbalik sa bayan. Doon ako magtanim ng maraming gulay para mami-maintain ko doon. Kasi pag dito ako sa bukid, pag wala ako dito, walang mag-maintain. Wala din mag-maintain. Sayang din ang effort. Kaya wag na lang. Doon na lang ako sa bayan magtanim. Balik. Magtanim din ako doon ng kangkong. Sa mga Tagalog, mahilig kayo nitong kangkong, no? Ilagay sa sinigang, no? Ako ayaw ko ng sinigang. Ayaw ko talaga ng sinigang. Ayaw ko ng maasim na sabaw. Sige na. Lutuin ko muna to. Ito na yung ano ko. Lunch. Bye.